Attorney, magandang hapon si Admar po ito. Balikan ko lang yung dito po sa issue ng plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang paliwanag po ng ombudsman kung bakit plunder ang kanilang inihaing kaso ay dahil daw po sa pagtanggap ng donasyon na 50 million or form as gift daw, no? At sinasabi dito na naging parte ng ill-gotten wealth, lagpas 50 million daw po. Kaya ang naisip nila na kaso dito ay plunder. Ano pong masasabi niyo po rito? Yan ay halatang tanim kaso. Walang pagkakaiba sa kaso nila sa akin for human trafficking na wala naman nagrereklamo at walang kahit ang ebidensya na ako mayroong recruit, no, para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Ang plunder dapat pangungurakot, okay, sa kaban ng bayan. Kailan ba naging krimen ang magbigay ng donasyon para sa isang taong tumatakbo para sa isang posisyon sa gobyerno? Ang requirement lang po at ang pinapatawag ng parusa ay kapag ikaw ay nagbigay ng donasyon, hindi mo dideklara sa iyong sotse at kung meron natirang pondo, hindi ka nagbayad ng buwis. Pero hindi po plunder ang pagbibigay ng pribadong pondo para sa kandidatura ng isang kandidato. Kung yan po'y krimen, wala na pong tycoon na magbibigay ng campaign funds kasi lahat po sila po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan lang po yan. Yan ay typical Marcos tanim kaso, gaya ng tanim kaso laban kay Apollo Kibuloy laban sa akin at ngayon laban kay Senator Marcoleta. Opo, at sinasabi din dito sa sa plunder law, no, kaugnay dito sa ill-gotten wealth dito sa D2, ang sabi rito, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, hindi pa matukoy kung yung mga nasa likod ditong donation meron agad na makukuhang benepisyo mula dito po kay Senador Rodante Marcoleta. Yun nga po sinasabi ko kaya tanim kaso yan eh. Dahil anong benepisyo makukuha noong nagbigay ng pondo? Alam yun, tanggapin na natin. Siguro inaasahan nila na kahit paano magkakaroon sila ng relasyon sa senador. Pero ang sinasabi ng batas, yung gift or donasyon kapalit for instance ng kontrata. Ano naman kontrata mabibigay ni Senator Marcoleta as senator, di ba? Hindi naman kontratista itong si Mike Defensor, di ba? Kung si Mike Defensor ay isang kontratista, pwede tayo magduda. Pero hindi po yan prima facie kriminal, no? Dahil talaga namang ang mga kontratista gaya ng kahit sinong mamamayan ay pwedeng magbigay ng campaign donation sa isang kandidato. Ulitin ko po, kapag yan ay ginawang krimen, hindi na po tayo magkakaroon ng eleksyon kasi wala na magbibigay ng pondo. At baka wala nang matirang tycoon sa ating bayan dahil lahat yan po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan po yung kaso laban kay Marcoleta. Opo, at sa kabila po nito ay ang issue po ng flood control ay tila natatabunan na po unang-una dito sa mga kasong isinasampa laban sa mga kritiko and at the same time ito pong umuusad na impeachment po laban sa pangalawang Pangulo. Attorney, ano masasabi niyo po? Wala talaga silang intensyon na imbestigahan at parusahan ang mga nasa likod ng flood control scam dahil ang mastermind dyan ay walang iba kundi si Marcos Jr. Binabaling nila ang sisi kay Tambaluslos at Kizaldico pero ang katotohanan, saan ba kumuha ng kapangyarihan si Martin at si Zaldi? Si Zaldico, malinaw po ang sabi niya, siya ay tagasunod lang sa utos ng hari. At nung minsan, nagsalita na rin po si Tambaluslos na kung siya'y babagsak, dadali niya ang lahat. Dahil ang lahat ng pinagkagawa naman itong dalawang ito, sang-ayon lamang sa ulo ng tunay na mastermind, si Marcos Jr., ang tunay na mastermind. Opo, nabanggit niyo po na lagi nating naririnig yung pangalan ng dating speaker, do tinatanggi niya ito, pero marami pong mga nag-aakusa laban sa kanya. At ang pahayag po ng ating gobyerno, binibuild up pa yung kaso. Mas mabilis yung pag-usad ng kaso doon sa mga kritiko po ng kasalukuyang administrasyon, attorney. Kaya nga po sinasabi ko, we are under martial law. Kaya lang,
hindi gaya ng ginawa ng diktador na ama nitong Bangag Neto, ito hindi na nagdeklara. Ang ginagamit niya bilang substitute sa martial law, bilang pagsususpinde doon sa privilege of the writ of habeas corpus, mga non-bailable cases. Kaya kung papansin ninyo, mga walang katuturan na non-bailable cases ang sinasampa niya laban sa mga kritiko, gaya nga sa atin, dahil alam nila na maski may mga remedyo, pa pwede nilang harangin ng remedyo. Gaya lang sa kaso ko, no? Ang remedyo ko bago ako makadulog sa Court of Appeals ay isang dismissal na aking petition for review galing sa Secretary of Justice. 9 na buwan na nakatiwangwang yung aking petisyon sa Secretary of Justice. Hindi ginagalaw dahil alam nila kahit anong decision dyan ng Secretary of Justice, makakadulog na ako sa Court of Appeals. No? So talagang malinaw po. Martial law ang epekto ng ginagawang tanim kaso na non-bailable cases ng Marcos Bangag administration. Opo.